Ang ating pag-uusapan ay isang bagay na maselan pero kailangan upang magbigay linaw sa ating mga kabataan. Ito ay ang issue ng premarital sex na nakikita natin nanonormalize sa panahon natin ngayon. Ayon sa statistics mula sa Philippine Council for Health Research and Development sa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST, itinatayang 32% ng mga kabataang Pilipino na nasa edad 15 to 24 years old ang na-engage sa risky sexual activities o premarital sex noong taong 2022. Ito ay sinasabing mas mataas ng 7% kumpara sa survey na ginawa noong 2012. So, sa loob lamang ng 10 taon, makikita na pataas ang mga datos na to. Itinatala din na 78% ng mga unang nag-try ng mga kabataan ay hindi gumagamit ng protective contraception at habang 3.5% naman ng umaming ginagawa nila ang bagay nito nang walang emotional attachment o kahit hindi nila mahal yung mga kapareha nila. Tunay na nababahala ang ating gobyerno na tumataas na porsyentong ito. Ngunit mas nakakabahala ito sa bawat mga tahanan, bawat mga magulang at bawat mga kabataan na napaka-prone na ma-involve sa mga consequences ng ganitong gawain. Paano kaya natin ito maiiwasan? Paano din kaya tayo makakatulong sa ating mga kabataan upang maiwasan at mapanagumpayan ito? Lahat ng yan ay atin pong pag-uusapan dito pa din po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Yan, so sa mga oras po ito, muli natin makakasama si Enan at saka si Jaisel para talakayin itong maselang issue na to. So, hinihilingan namin kayo na patuloy na tumutok sa atin pong episode ngayon. Ngunit para mas makilala pa po natin sila, panoorin po natin ang video na ito. Si Zernan Enan Diaz at si Jaisel May Martinez Diaz ay longtime married couple na mayroong passion para sa pagpapatibay ng spiritual life ng bawat pamilya at bawat individual sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mas makilala pa si Kristo. Si Enan ay isang accountant by profession at musician by passion. Nag-training din siya bilang isang chaplain sa Adventist Medical Center Manila na nagkakaloob ng pastoral care sa mga pasyente nito sa pamamagitan ng therapeutic communication. Sa ngayon, siya ay naglilingkod sa loob ng 9 na taon bilang parte ng internal audit ng General Conference Auditing Service ng Seventh-day Adventist Church. Sa labas ng kanyang propesyon, siya rin ay isang singer at choir director. Si Jaisel naman ay isang graduate ng Bachelor of Arts in Theology noong 2012. Siya rin ay naglingkod bilang chaplain sa Adventist Medical Center Manila kung saan sila nagkakilala ni Enan. Nakumpleto din niya ang kanyang Master of Arts in Religion noong 2020 sa Adventist International Institute of Advanced Studies. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines. Bukod dito, si Jaisel ay isa ring tele-evangelist at host sa iba pang programa ng Hope Channel, kabilang ang Alam Mo Ba at Adventist Heritage. Sa ngayon, they have 3 daughters na sina Rafa, Mo and Denden na kung saan kanilang sinasanay upang maging mga tagapaglingkod ni Jesus. Kasama sila, sama-sama tayong matuto sa kung paano makakapagtaguyod ng isang masayang pamilya. Yan. So, masaya ka po kami na makasama kayong patuloy, Sir Enan at saka Ma'am Jaisel. Ano po ang gusto niyong sabihin sa ating po mga viewers ngayon? Isang magandang araw sa inyong lahat. I pray na sa tatalakayan natin ito, gabayan tayo ng Panginoon at matulungan yung ating mga tagapakinig upang magkaroon ng tamang discernment at tamang pangunawa sa premarital sex at ang mga related topics tungkol dito. Yes po. So kahit saan man kayo naroon ngayon or paano man kayo nakikinig at nanonood, binabati po namin kayo ng magpalang araw. Nawa ay patuloy po kayong mabless at marami po ang mga matutunan niyo po sa programang ito. Yan. So salamat ulit, Jaisel and Enan. Nais din po namin batiin ang lahat ng mga nakatutok sa ating pong Facebook pages sa Hope Channel North Philippines, North Philippine Union Conference sa AWR Manila, at ganoon din sa mga naka-cross-post sa ating mga missions and conferences. Pati na din po sa mga kasama natin na nanonood sa YouTube, sa Hope Channel North Philippines, at syempre sa mga nakasubaybay sa ating television, sa GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At di natin kakalimutan, babatiin din natin lahat ng mga naka-tune in sa ating radio sa AWR 89.1 FM. Kami po ay masaya na makasama kayong lahat ngayon. At dalangin namin na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan.
At syempre, iniimbitahan din po namin kayo na i-like at i-share ang ating live broadcast ngayon para mas marami pa na makinabang sa mga bagong kaalaman na ating matututunan. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook at YouTube channels, pakihit lamang po ang follow at subscribe button para mas madami pa kayong updates sa mga exciting programs na kagaya ito. Bago po tayo magsimula sa ating discussion, hilingan po natin si Enan para manalangin para sa atin. Manalangin tayo. Dakilan namin, Panginoon, inaanyayahan po namin muli ang inyong presensya para tulungan po kami na maunawaang mabuti ang topic na aming i-discuss. Panalangin po namin na bigyan nyo kami ng karunungan. Ganon din po ang aming mga listeners at watchers, viewers, na sana po ay tulungan nyo po kaming lahat na malaman ang inyong kalooban at maisakatuparan din naman po ito. We pray this in Jesus' name. Amen. So magpuproceed po tayo sa atin pong discussion ngayon. So katulad na nabanggit natin na pinag-uusapan natin ng iba't ibang mga aspeto sa pagbubuo ng masaya at matagumpay na pamilya. At kasama dito ay itong napapanahong issue tungkol sa premarital sex. So marami magsasabi na talagang masama itong premarital sex, bawal daw. Bakit nga po ba natin masasabing masama ito at bawal? Siguro para maunawaan natin kung bakit ito ideally ay iniiwasan, unawain muna natin ano nga ba yung sex in the context of what God wants. Ayon doon sa marriage, ayon sa biblical principles. Yung ideals ng Panginoon. Yung idea ng Panginoon. So, kung babalikan natin again sa creation account, sinabi doon na nilalang ang lalaki at babae. At after nun, ang description nung sila ay nag-consummate o nag-isang dibdib ay they became one. They are one. Sa dahilan na ito, lalayo ang asawa sa kanyang magulang, ang anak sa kanyang magulang kapag bumuo na ng sariling pamilya. At yung bagong tatag na mag-asawa ay they are acting as one. Ngayon, very interesting to me when sa Bible dinescribe itong word na ginamit tungkol dito sa oneness na ito. Ito ay similar din sa sinabi ni Jesus Christ eventually sa New Testament na sinabi niya, may they become one as you and I or as the Father and I are one. So yung oneness na ito, yung unity in spirit, unity in mind, and unity of heart, yung word na echad sa Hebrew. Ito ay napakahalaga na nagde-describe ng oneness na pinapakita na gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. And as a matter of fact, itong oneness na ito, itong connectivity is one that is from God. Ito ay ang kagustuhan natin, ang desire natin as people to connect with other people, we as social beings. Ito ay blessing ng Panginoon actually. Ito ay napakagandang blessing na tayo ay magkaroon ng connectivity or unity sa mga tao na nakapaligid sa atin and most especially sa ating significant other. Ngayon, nung dinescribe na, doon yung oneness nung mag-asawa. Sa ibang terminology, ginagamit yung word na no. Na kapag sinabing no ay, and the parents knew each other, tapos nagkaroon ng anak. And they're barefoot. They bore children eventually after nung nakilala nila ang isa't isa. Yung pagkakakilala na yun is something very intimate. Nandun yung physical knowledge, nandun yung emotional oneness, nandun din yung mental and spiritual oneness dun sa act ng consummation nung marriage na yon, which is the sexual activity, yung intercourse. So sa context ng marriage, nandun yung pagpapala ng Panginoon. Napakaganda niyang gift kasi ito yung ginagamit niya para ma-express din ng mag-asawa sa isa't isa yung pagmamahal. Hindi lang pagmamahal, yung unity ng mind, ng heart, ng spirit. At ito din yung means para mag-procreate or para mas mag-survive yung humanity in general dahil magpo-produce ito ng offspring in the context of marriage. So nandun yung protection ng Panginoon, nandun yung blessing niya dun sa sexual activity na yon in the context of marriage. And if you would notice, no, sobrang sacred din nito, especially if in the context of marriage. And imagine kasi, it was offered and created and given by a holy God. So, bakit mo iisipin na mali yun, na hindi yun maganda, or
na sa panahon natin ngayon, maraming negative thought about it, 'di ba? So ang daming distorted talaga yung thinking na natin about sex ngayon. To the point na parang tabu din siya na hindi madalas pinag-uusapan, ano. Kaya marami ang dumadating sa premarital sex kasi maraming hindi rin educated about it. Kaya magandang basis 'yon na we go first kung ano talaga yung ideal ng Panginoon about it. Ang ganda nung basahin muna natin yung mga verse about that. Yung binanggit mo kanina, verse 24 ng chapter 2 ng Genesis. Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Yun yung terminology doon, no? Yung pagiging one flesh. Tapos yung binanggit mo din kanina na Genesis 4 verse 1, Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Yung intercourse, hindi sinasabing intercourse, Adam knew Eve. Yung talagang nakilala. Kasi yung experience of that one, of sex and marriage, is actually something na very special with the man and the woman. And they knew each other and they come united, like kagaya ng Godhead, imagine. Yung unity ng Godhead, they would experience that. So, nandun yung profoundness ng marriage, yung new, hindi ginamit yung terminology na intercourse, pero it's encompassing. Kasama yon. Pero it's beyond that It's beyond the sexual act, the physical act of sexual intercourse, but the unity of mind, yung spirit, yung knowing. So how can you do it with someone you don't know? Na parang hindi mo pa siya kilala. Ang hirap, kasi kailangan niya ng level of knowing each other na ma-achieve lamang in the context of marriage. Kaya, ito yung nakakalungkot dahil yung marriage, yung family, ito yung isa din na tina-target ni Satan kasi alam niya na kapag ang family unit ay strong, mas magiging kapakikinabang ang mga tao, mas magiging secure ang mga bata na lalaki. Na ngayon, nakakalungkot na yung sexual act ay dinistort niya, yung desires ng mga tao ay naging distorted din dahil sa kasalanan. Ngayon, nalilimit yung sex in general, yung connectivity, yung oneness na gusto ng Panginoon sa among His people. Nalilimit lang doon sa sexual act. Kaya nga, I like the description, yung example na isa kong narinig, one of the authors na aking binabasa, na some of the most sexually repressed places ay yung mga red light districts, kung saan yun nga, makakabili ka ng laman, mabibili mo ang sex kung saan-saan lang, magagawa mo ito kahit kanino, pero devoid siya ng emotional connection, ng spiritual connection. Sila yung akala nila is sexually liberated, but they are actually sexually repressed kasi nalimit lang yung oneness gusto ng Panginoon na ina-expect niya dun sa physical act. Ay na-distort yung desires ng mga tao, yung kagustuhan, yung act, yung urges ng mga tao. So, it's very different. Yung understanding natin ngayon nung sexual intimacy is very different from the ideal that God has given us. So, bakit nga ba siya na kasalanan, Wilmer, diba? That's your question. Kasi going back to the Bible, maraming beses na sinasabi ng Panginoon na, for example here, sa 1 Corinthians 6 verse 18, flee sexual immorality. Every sin that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Explicitly sinasabi doon, we sin against our own body if we're doing sexual immorality. If ginagawa natin yung mga bagay na yun. Even in Hebrews 13, sabi din dito, verse 4, marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Lahat naman ng actions natin will be brought into judgment. And since alam natin yung ideal ng Panginoon, which is sex within marriage, so if we do outside of that, then, it's not what God wants. And we call it sin. Nakakalungkot din yung na-mention kanina na yung iba ginagawa yon even without the emotional connection. Devoid. So, yun yung tinatawag natin na casual sex. And para sa akin, it doesn't really exist. Kasi yung sex exists with emotions. Kasama yun eh. To do it devoid of emotions is not possible. Hindi mo pwedeng gawin ang sex
na wala yung ibang elements na yon, yung emotional connection. So kung nalilimit kang wala, if you're doing casual sex, anong effect nun sa'yo? Anong magiging anong implications para sa'yo? You're treating yourself as a casual person. Hindi mo siniseryoso yung sarili mo. Yun yung sinasabi dito na You're sinning against your body. You're sinning against your body. Hindi lang against your body, against your mental being, yung wholeness mo as a person. So kung ginagawa mo siya casually, tinatrato mo yung sarili mo na someone not to be taken seriously as well. Or parang object lang, something like that. Yeah, so ine-erode mo yung sarili, yung pagkakakilala sa sarili mo essentially kapag ginagawa mo iyon. So iyon yung ang counsel sa atin ng Panginoon na huwag gawin yung term na fornication, sexual immorality na ginagamit sa Bible is any act of sexual activity outside the context of heterosexual marriage. So anything that we can see in so many verses na yun nga, ang Panginoon nalulungkot at nagagalit kapag ito ay nangyayari. So makikita natin ng sobrang layo noong perception na makikita natin sa kasalukuyang henerasyon ngayon na paano dinidefine yung sex, di ba? Na napakalalim pala talaga ng pinakang kahulugan nun. Kasi yung sex na sinasabi sa Bible ay yun yung, katulad sinabi niyo, oneness na new. Ibig sabihin nga, kailangan kilala niyo ang isa't isa. Di ba? At mayroon akong nabasa na commentary na yung utos na magpakarami ay kasama nung sinabi ng Diyos na dalangin natin sila ayon sa ating sariling larawan. Diba? Pagkatapos na sabihin yon, ay ang unang utos na binigay ay magpakarami at saka mag-govern doon sa mga iba pang mga nilikha. So part ng pagiging image natin ng Diyos ay yung kakayanan natin na mag-create dahil creator ng Diyos natin, mag-procreate at saka mag-govern. So makikita natin, mayroon akong isang picture na narinig. Ang reason kaya sa buong Bible paulit-ulit na galit ang Diyos sa idolatry at saka sa fornication ay dahil hindi lang yung insult sa Kanya, kundi dahil insult yun mismo sa atin. Dahil tayo yung image ng Diyos, kapag naghahanap pa tayo ng ibang image bukod sa ating sarili, tayo na insulto. At kapag dinidegree natin yung sarili natin sa pamamagitan ng maling practice ng sex, ay tayo rin yung nai-insulto. So makikita natin na malalim pala talaga yung pinakang kahulugan nitong connection na to, na gift ng Panginoon sa atin. Paano masasabi natin kapag maraming mga tao na, ay, parang kasi sinasabi natin package dildo eh. Diba? Hindi pwedeng yung lang sensual na part, tapos ayaw mo ng commitment, hindi mo kasama ginagawa ng iba. Paano masasabi natin doon, ay, ayaw ko ng commitment eh, gusto ko lang yung pleasure lang, ayaw ko ng commitment. Yung ganong thinking, Wilmer, I think is kulang na kulang sa maturity. Let me just say it. Very irresponsible at the same time. Yung kawalan ng responsibility sa sarili na gusto mo lang yung pleasures without the responsibility na kaakibat. It's very childish, let's say, and immature. So, ang guidance sa atin is kaya pinag-uusapan natin dating pa lang yung foundation ng family. Sa bata pa lang strengthen na yung kanilang foundation, etc. And until they enter dun sa dating and getting to know preparation for marriage, kailangan talaga ma-prepare yung individuals yung tamang mindset. Kasi without that mindset, yun nga, without the responsibility, masisira ang makeup ng tao. Nobody gets away with anything. Sabi nga, so if you treat yourself as a casual person by having casual sex or premarital sex, it gets to you. It gets to you. Na yun din yung nagiging consequence na eventually yung self-worth mo ay naapektuhan din. And we see it happening sa kami may mga kina-counsel na mga kabataan. And if ito yung isa sa mga naging issues na kanilang pinagdaanan, hindi siya basta-bastang kadaling i-deal. Kasi kahit somehow i-justify mo na okay lang, kaya ko tong gawin, gagawin ko to without any risk or responsibility. No, hindi siya ganun talaga. May kaakibat siyang responsibility and emotional baggages. So essentially, when you do it outside the context of marriage, para ka rin kinapasal to some degree. So, yung mga maraming experiences na ganito, essentially para silang nag-asawa at nag-divorce. At
sa dami ng baggages na yun, kung gaano karami mang beses nangyari ay makaka-apekto talaga sa self-worth and self-respect ng isang tao. Kaya doon mo rin mag-gauge, Wilmer, kung mahal ka ba talaga nung lalaki o nung tao. Kasi if mahal ka talaga niya, he would be very responsible. He would be very committed to you. And he would keep you pure. Alam mo yun, until ikasal kayo. So that's very one thing na dapat din natin i-observe as women, as bilang mga kababaihan, sa mga kalalakihan, dapat i-observe talaga if they want, to keep you, keep you pure until you get into the marriage. Kasi doon mo makikita talaga kung love ka talaga ng tao. Lagi natin ginigage yan. Na-mention nyo na yung na merong effect yun, di ba? Hindi pwedeng yun lang, gusto mo lang kunin yung pleasure tapos ayaw mo ng consequences. Pero nakikita natin all throughout history paulit-ulit na kahit anong klaseng sin, for a time merong pleasure, pero long-term yung mga consequence. Pagdating sa premarital sex, ano ba yung mga consequence nito na maaari mag-epekto? Katulad sinabi nyo kanina, may baggage. Ano ba yung mga emotions na pwedeng maranasan kapag dumating tayo sa nag-try ng ganito yung mga kabataan natin? Primarily, hindi maiwasan, hindi nawawala talaga yung guilt. Nandun yung guilt feelings. Yeah, that's the first thing, Oo, nandun yung feeling of unworthiness dahil sa baggages nga nung mga pinagdaanan na yon. Tapos, kapag na-distort yung desires dahil paulit-ulit mong ginawa ang isang bagay na ideally hindi pa dapat, yung desires ay nadi-distort din. So, nagkakos din to ng unhealthy desires sa mag-asawa, sa couple, na minsan nagiging cause din ng cheating kapag nag-aanap ka ng something na maaaring hindi na po-provide dun sa context ng marriage at nakita mo, attracted ka at tingin mo kaya mong gawin uli. So, nandun yung danger din, na yung mga ganong desires ay hindi na-satisfy o nawala kahit nag-asawa na. So, pwede siyang maging cause ng brokenness din in the family. And adultery. Adultery. Yung iba nag-lead pa to abusing their own kids or other people. Yung, yun nga, kawawa naman, na-victimize din yung mga bata na ipinanganak minsan sa ganong marriage or sa desires ng mga ibang tao outside the family. So, maraming sexual consequences. Yung distorted view of sex is generally very detrimental in many ways within a family and in outside the family din as well. And yung very usual na nakikita nating effect nun, maraming family ngayon na single parent sila, maraming teenage pregnancies, ganyan. So, yun yung mga immediate na effect talaga niya. Kasi hindi naman nga lahat ng nakikipag-sex, it will take the responsible, yung magiging responsible yung father, parang ganon. So, yun yung mga nakikita natin. And nakakalungkot kasi that means maraming mga bata ang lalaki na walang kinikilalang ama or one parent lang meron sila, ganyan. And at some point, yung mga bata, hindi nila pinili yun pero they were born in that family and it affects their emotional health din and their well-being din. So makikita natin, napakahalaga pala talaga na hindi natin i-objectify yung mga sarili natin o yung ibang tao pagdating sa usaping kagaya nitong sex, di ba? Minsan kasi kapag, halimbawa, sa pagdating sa gobyerno, although yan na masisisi yung gobyerno, na tinitingnan nila as statistics yung mga ganitong klaseng pangyayari. Na, tumataas yung teenage pregnancy, ganito yung gawin natin, magturo tayo ng sex education. Yeah, contraceptives. Mamigay tayo ng contraceptives ng libre. Pero makikita natin sa Bible, it's an issue of morality, hindi lang statistics. So, ang prevention ay hindi mamigay ng free condoms para mabawasan yung statistics ng teenage pregnancy, kundi mas lalo tayong malid sa kung ano yung totoong design ng Diyos para sa atin, na sa halip na magkaroon ng contraceptives as prevention na mag-result yung maling act, ay magkaroon ng pag-iwas talaga at ilagay sa tamang prinsipyo na inilagay ng Bible sa atin. So, kailangan meron tayong, nakikita natin yung future ng bawat plans, mayroong result, so kailangan natin itama yung action ngayon. At napakaganda ng point na binigay mo na babalikan natin lagi original design ng Panginoon. Kasi yung current issues na pinagdadaanan natin ngayon in our modern world, nandyan yung
Yun nga, yung consequences, nandyan yung mga tapal na solution na contraceptives para at least ma-mitigate yung iba. And in the context of the public health issue, yeah, it can work. Pero yung deeper issue kasi is the issue of the heart. Nasa issue siya nung pagkatao nating lahat. Na ito, nandito yung tendencies, pero ito sana yung ideal ng Panginoon. And ang kagandahan is, by God's power, kakayanin. We can do all things through Christ who can help us. Parang minsan negative pa yung giving them contraceptives kasi ibig sabihin, normal lang yan. Parang encourage Oo, pa. parang, normal lang yan. Basta mag-ingat lang kayo. Parang ganun. Hindi na mapigil. Oo, parang, okay, that's usual. Just protect yourself. Pero hindi naman talaga yun yung dapat or yung principle na dapat nating panghawakan. So, napakaganda na malaman natin na beyond that pa yung gift na to ng Panginoon para sa atin. And total pinag-uusapan natin yan tungkol sa pagpigil nitong mga ito. Ano kaya yung mga bagay na dapat gawin o mga bagay na hindi dapat gawin para talagang maiwasan tong gantong practice? Ako, Wilmer, I'd like to approach the answer dito in two ways. Una, ano yung mga hindi gagawin. Pero actually, marami tayong pwedeng gawin para maiwasan ito. So, una, nandun yung pag-iwas. So, obviously, sa dating, sa setup ng dating, sa pagkakilala ng each other, sa sweetheart relationship, engagement towards marriage, nandun yung bilang kinikilala nyo nga yung isa't isa. Nandun talaga yung emotional growth na nagli-lead sa intimacy, paghahanap nung intimacy within a relationship. At hindi siya maiiwasan kasi nga yung direction niya is towards marriage at naturally meron tayong mga desires na maaring mag-grow out of that. Ngayon, again, babalik tayo palagi sa salita ng Panginoon at yung closeness sa Panginoon. Ano ba dapat ang gusto mong gawin ko? Tayong lahat inaanyayahan as individuals and as a couple to live a life that is holy and pleasing to the Lord. Kung ano ba yung nakaka-please sa Panginoon. So, iiwasan natin yung appearance of evil na sinasabi sa una pa lang. Kung medyo mako-compromise ka, kung masyadong nagsasarili ang inyong panahon o yung privacy, try nating iniiwasan na yan sa context pa lang ng sweetheart relationship para hindi naman mag-open up din ng mga temptations na darating. Ikalawa, napakaraming ibang healthy ways din para mag-cope at ma-enjoy yung intimacy in a way na hindi dun sa physical intimacy pa na ina-expect sa atin, yung mga activities na pwedeng gawin. Kasi essentially, the desire is a desire for connectivity, a desire to be intimate. So, we can do that by serving others din together. So, yung ministries, ideally, hindi nawawala. Yung mga pinaglilingkuran natin na ibang tao, ay maganda na nakakonect tayo sa iba-ibang tao through that means din. So, sabi nga, I was mentioning kanina, yung red light districts are some of the most sexually restrictive kasi na-restrict lang dun sa sexual act. And on the other hand, some of the most sexual people are single in the means na, and it means hindi lang yung physical act yung pagiging able nila to connect with people by serving them even in their singleness ay actually achievable. Kasi when you serve others, you connect with each other and you connect to the Lord through the common means of service and ministry na ginagawa na pwedeng gawin. So parang i-divert mo na instead of you find connectedness with premarital sex, you find connectedness with other activities like yung mga community services and ministries and serving other people. And that's nice. And another one, sabi dito sa Romans 12 verses 1 to 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Wilmer, yung isang bagay na madalas nagiging trap sa atin is if we keep on watching yan, yung mga K-dramas, yung mga movies, yung mga romantic videos na talagang
that could lead us there. Alam mo yun? Kasi by constant beholding, you're actually changed. Pag lagi yun yung nakikita mo, lagi yung parang nanonormalize sa yun, sa isip mo yun, it will be easier for you to fall into the trap. It will be easier for you to, nagawin din yun. So that's one thing to avoid. Yung mga bagay na, or yung mga visuals na would encourage you and would invite you to do it. Yeah, so that's one thing. Yung generation din kasi natin ngayon is a generation that is very overly stimulated by sex in general. Sex is marketed Even everywhere. billboards, lahat. Billboards, phones natin. Even Facebook. Some videos na pinapanood sa movies, etc. Very saturated nung unhealthy sexual desire. So, napakahalaga na ma-recognize yon na ano ba yung mga finifeed ko sa aking isip. Kasi kung ano yung finifeed natin, yun yung lalaki, yun yung mag-grow, yun yung manonorish. So, again, napaka-unhealthy nung mga nakikita natin kadalasan all around us. So, it's important to recognize na wag nating i-feed yung side of us na nasi-stimulate sa mga gano'n. Kasi as early as as kids, may mga andaming shows na age inappropriate na bata pa lang ini-stimulate yung romantic feelings sa mga bata, sa mga kids even. Yung romanticizing nung relationships ng people. So for us as parents also, it's important na igayit yung mga anak namin na hindi makita yung mga ganong mga bagay, and tayo rin as adults or people who are youth, wag nating puntahan kumbaga yung mga bagay na alam natin na maaring mag-cause o magdagdag dun sa overstimulation ng ating sexual urges and desires. And another thing, Wilmer, it boils down to your relationship with God. Kasi ikaw, for example, ako bilang babae, I want to remain pure. I want to remain holy para sa Panginoon. And with that goal in mind, going back to the Bible na keeping away from this sexual immorality would sanctify me continually, would allow me to be holy continually. So bakit ko gagawin, di ba? Kung ang goal ko is to actually follow God, obey His will, kasi yun naman yung will niya para sa atin, for us to be holy, for us to continually be in line with His mind, with His principles. So, habang nagdi-discuss tayo, naiisip ko, no, na itong lahat ng ito nagbo-boil down sa emotions ng tao, di ba? Yung emotion na, katulad na sa amin, may mga single na sila yung naghahanap, may emotion na parang low yung self-esteem nila, low yung worth na tingin nila sa sarili na mababa, o kaya ay yung emotion na hindi nila makita yung totoong fulfillment sa buhay, yung emotion na parang meron silang anger, diba? Yung emotion na walang nagpapakita ng totoong care sa kanila. So naghahanap sila ng ganitong yung stimulus na yon na hinahanap nila dahil sa emotions na meron sila na hindi kayang sagutan ng contraceptives para maibsan ko, o kaya hindi kayang sagutan nung mismong act para ma-fulfill yung voided na emotions na yon. Ang lahat ng yon ay mabibigyan ng sagot kapag, katulad sa amin ni Ma'am Jaisel, kapag nabuo yung relasyon natin sa Panginoon. Di ba? Not until makilala natin si Kristo, mas lalong magkakaroon tayo ng desire sa mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. Makaka-apekto lahat ng yon. At minsan nga, mayroong isang research nga ako nabasa na isang reason kaya na di-lead ang isang tao, whether youth or adult, sa panonood ng porn, which eventually maglilid sa kanya para magkaroon ng practices na kagaya nito. To the act. Through yung act, either premarital sex or rape itself, ay dahil meron din siya sa kanyang sariling low self-esteem, yung worth niya sa kanyang sarili, meron siyang sariling insecurities na ma-overcome kung makilala si Kristo sa buhay. One thing also, Wilmer, no, yung sa parenting din and within the family or within the home, may effect din kasi how parents treat their kids with their low self-esteem and all. Na sometimes, meron mga family or mga kabataan na kulang sila sa pagmamahal, kulang sa atensyon.
Kaya nauuhaw sila. Alam mo yun, uhaw sila with the affection, with the connection, na akala nila makukuha nila yung masasatisfy sila by having sex, pero hindi rin naman pala. Kasi nga, hindi ka na naman pumunta doon sa pinakaugat kung bakit you're longing, bakit uhaw ka, and all. So, one thing is that, yes, maybe hindi pa dumating yung pagkakataon that God satisfies their soul, but then one thing is yung parents din kasi sometimes they have done something that actually made the kids lack those kind of things na hinahanap nila, So it's very relevant din for us to talk about yung mga parenting next time. Sa mga next episodes natin. So pahapyaw lang ito ng konti. And it's very important para sa atin na nagsiserve sa mga youth na possibly kinakaharap itong mga issues na maunawaan din nga yung mga pinanggalingan nila. Again, napakalaking factor doon ng family. Bukod sa family issues, yung environment, yung influences, other emotions and desires, or we are broken people. Many of us are broken people because we are living in a broken world, in a very sinful world, mundo na punong-puno ng kasalanan. So it's important for us to see people as people in the image of God bago natin din sila matulungan. So para mas maka-minister tayo sa kanila, kasi maaring kapag tumutulong tayo dun sa mga youth na merong issues about premarital sex or other related issues like pornography, self-abuse, etc. Yun nga, maaaring nakikita lang natin yung act itself and yung evilness that comes with it. But we neglect addressing yung issues of the heart, yung issues na pinanggagalingan talaga ng mga individuals na ito. So mahalaga na ma-recognize it. One thing pala, before I forgot na to add it, nakatulong sa akin personally yung parents ko, na especially my father, who keeps telling me na yung mother mo, nung kinasal yan, saka lang yan na-divergenize. Parang ganon. Parang bata pa lang kami, alam ko na you must stay virgin until you get married. Parang ganon. So that helps me in my mind na, okay, that's the right thing to do. That's the best example that I should follow. So I would keep myself pure and talagang virgin until I get married. Parang ganon. So at some point, maganda rin na nagiging open ang parents to the kids about it. So hindi siya dapat maging tabu sa family matters and family talks. So it's fine. Kasi hindi mo alam, it could actually save your kids, your family, your children to some, sa mga ganung mga sitwasyon. Naalala ko tuloy yung isang pastor na narinig ko. Sabi niya, dahil nga sa sobrang tabu na pag-usapan, lalong maraming hindi na pe-prevent. Sabi niya, saan dapat matuto yung mga kabataan? Sa internet ba? Sa sex education ba sa school? That's true. Ang best place para matuto sila ay sa tahanan at sa church, yun sabi niya. So, yung information na maaari makita ng mga kabataan sa ibang mga sources ay distorted kung ano yung norm. Pero kapag babalik tayo sa Bible, doon natin nakikita yung totoong disenyo ng Diyos na totoong magliligtas sa atin, hindi lamang doon sa consequences kapag nagawa natin yung act, kundi magsisave sa atin doon sa optimum na joy kapag ginawa natin yun ng sang-ayon sa kung ano yung ng Panginoon. That's right. So yun. So, kakaibang sex education na napakinggan natin ngayon, no? Napakaraming insights, ideas ang narinig at natutunan natin mula sa ating discussion. So kung meron po kayong mga additional comments o kaya naman mga katanungan, feel free to type in your comments at sa ating comment section at sasagutin niyo ng ating mga chat warriors, or di kaya kontakin po ninyo ang mga numbers na makikita po ninyo sa ilalim ng inyong mga screens. Bago po tayo magpatuloy sa ating discussion, maarinig po muna tayo ng isang awitin. Ang
sa daming nagawang mga kasalanan, ang Diyos ay akin nang nalimutan. Mga pagsubok sa akin dumating, iba't ibang uri ng suliranin. Sa bigat ng pasan, halos di ko kayanin, ngunit ang Diyos ay nariyan pa rin. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Kahit na naligaw ang landas ko. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Binago niya ang buong buhay ko. Mga pagsubok sa akin dumating, iba't ibang uri ng suliranin. Sa bigat ng pasan, halos di ko kayanin, ngunit ang Diyos ay nariyan pa rin. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Kahit na naligaw ang landas ko. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Binago niya ang buong buhay ko. Marami na akong napatunayan, pag-ibig niya sa'kin walang hanggan. Maging sa alon ng kamatayan, iginawat sa'kin kaligtasan. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Kahit na naligaw ang landas ko. Bakit mahal ako ng Diyos? Bakit mahal ako? Binago niya ang buong buhay ko. Binago niya ang buong buhay ko. Bakit mahal ako? Yun, salamat po sa magandang mensahe ng awitin natin napakinggan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating discussion about sa issue ng premarital sex. So, iniimbitahan po muli namin kayo na i-share ang ating live broadcast sa mga oras na ito upang mas lalo pang makinabang hindi lamang mga kabataan kundi maging ating mga magulang. So, ayan, Enan at saka Giselle, papatuloy tayo, no? Kanina, napag-usapan natin yung iba't ibang mga aspeto at magagandang ideals pagdating sa sex, sang-ayon sa kung anong dinesign ng Diyos. Pero, paano kaya yung mga kabataan natin o kung sino man yung mga taga-subaybay natin na nanonood ngayon na magsasabing, ay, hindi kasi katulad ko yung magulang mo na nagpapaalala sa'yo. O kaya hindi ako galing sa maayos na family na kagaya ng pinanggalingan ninyo. At na-try ko na siya. Medyo may addiction na ako tungkol dyan.
may guilt na ako na nararanasan ngayon, o kaya ako, pakiramdam ko, parang wala na akong pag-asa, pinipilit ko i-overcome. Anong sasabi natin sa mga tao na nakakaranas ng gano'n klaseng sitwasyon ngayon? Just like with any other issue, sin, hindi natin kaya on our own. Napakahalaga una, nandun yung recognition. Yun nga, mahalaga na buti na tanong nila, nandito na ako sa ganitong sitwasyon, anong pwede kong gawin? And the good news is, no one is beyond the hand of God na hindi niya maaabot. Lahat ng issues na iyong pinagdadanasan kasama ng premarital sex issues or kahit ano pa yan, walang imposible sa Panginoon. Lahat ng tao ay kaya niyang iligtas. Lahat ng sin issue, yung mga issue ng ating puso ay kaya niyang i-address sa kanyang kapangyarihan. So unang-una nandun yung pagpapakumbaba na lumapit sa Panginoon, ng tulong sa Kanya. Kasi siya lang talaga ang makakatulong sa atin. Kasi on our own hindi natin kaya dahil tayo ay mahihinang mga makasalanang mga tao. So una, ilapit natin sa Panginoon. Pangalawa, ang isa sa gustong-gusto ko na counsel ni Paul sa kanyang mga sulat ay yung isang na-mention niya na kung ikaw ay magnanakaw, ihinto mo yung pagnanakaw mo, pero gumawa ka ng mabuti, magtrabaho ka ng maayos at itulong mo sa ibang tao yung yung earnings mo essentially. I'm paraphrasing Pero what it really means is naintindihan ni Paul, ang ganda ng kanyang counsel kasi hindi niya lang sinabi na huminto ka sa kung anong ginagawa mo. Kasi alam niyang mahirap. Kasi halimbawa, yung sample na yun, yung pagnanakaw. Alam niya na merong exhilarating feeling yun Yung pagpaplano ng pagnanakaw, yung act ng pagnanakaw, tas yung thought na hindi ka nahuli. May kaakibat siyang parang emotional na satisfaction na for you to stop, hindi basta-basta kasi meron tang high na nakukuha nun. And just like premarital sex, maaaring ganun din ang feeling. Merong exhilaration, merong satisfaction, merong fun, nakakakibat. So, hindi mo siya basta-basta maihinto. Pero hindi doon huminto yung counsel ni Paul. Anong sinabi niya? Gumawa ka ng mabuti. Palitan mo yung actions mo na dati yung halimbawa yung pagnanakaw. Palitan mo siya, gumawa ka ng something good at itulong mo sa ibang tao yung ginawa mo. So, sa tingin mo ba, accelerating yung pagnanakaw at hindi ka nahuhuli? Subukan mo tumulong sa ibang tao at mas mahahay ka. Yung feeling mo, yung emotions mo, mas satisfying yung makukuha mong emotion sa pagtulong sa ibang tao compared dun sa pagnanakaw mo. And likewise with premarital sex, alam natin it has its allures, yung kanyang attraction. It's very attractive. It seems very satisfying in the short term. Pero subukan mong gumawa ng mabuti. Kumilos ka para tumulong sa iba. Yung connectedness, again, yung design ng Panginoon sa atin is to connect. Hindi niya yung pinagbabawal. We can connect by serving others. I-fulfill natin yung mga needs, yung mga pangangailangan ng ibang tao. At tingnan natin kung gaano ka-exhilarating na hindi lang tayo limited sa ang ating pag-connect sa mga tao dun sa sexual act. Kundi mas maraming tao pa ang ating nako-connect sa ating paglilingkod. At nandun yung satisfaction in service and connecting with people and serving the Lord. I want us also to remember, Wilmer, yung story ni Mary Magdalene. She was caught in the act of prostitution. And nag-aantay yung mga Pharisees na Jesus would condemn her and would, give judgment on her. And siguro, meron sa mga manonood natin at tagapakinig ngayon na you feel like Mary, you feel like, Lord, alam mo yung nangyayari. I was caught in the act. I'm so guilty of what's happening. Pero I want you guys to look at Jesus and look at the action of Jesus during that time na he wrote down sa ground yung sin ng bawat isa. And one by one, umalis yung mga nag-accuse dun sa woman. And then finally, sabi niya dun sa woman, where are your accusers? And sabi ng woman, no sir, wala na. Wala. So, in the same way, Jesus is not condemning you right now. Kumbaga, if you are having these experiences, ganun na lang yung love ni Jesus for everyone to make you feel na I understand you. I know what's going on you.
And no matter what, andito ako, nakatayo ako beside you. And I'm just waiting for you to look at me. And sabi ni Jesus, go and sin no more. And then wait for that saying ni Jesus sa'yo na go and sin no more. Having the compassion, the love coming from Jesus, that would encourage you to actually go and sin no more. And sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful. God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you're able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Totoo yun, Wilmer. Nagsistruggle din yung angels, yung good angels beside us, always showing us a way of escape. Kaya lang minsan tayo kasi yung nagde-decide na we choose this. Alam mo yun, pinili natin to. Inisip natin dito, walang pag-asa. Oo, pero God is faithful na laging merong way of escape. Laging sinasabi ng Holy Spirit sa atin, ng good angel sa atin, eto gawin mo, dito ka pumunta instead of there. Parang, pray, parang ganun. Pero minsan, we parang tinatakpan natin yung tenga natin to what the Holy Spirit is telling us, and then we decide to do it. So let's look into this na nandun ang Panginoon for us, no matter what. And we can always be assured na sapat yung biyaya ng Panginoon. Sabi nga sa isang magandang kasabihan na aking narinig, no matter how dark and sinful your past is, your future is very clean. Your future is not yet tarnished. We can look unto God kasi pinangako ng Panginoon na sapat yung kanyang pagpapatawad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. So kahit anuman po yung mga pinagdaanan natin in the past, sapat ang pagpapatawad ng Panginoon, tayo lamang po ay lumapit sa Kanya. At hindi lang yung past ang mahalaga sa Panginoon, yung ating future. At alam natin na God can turn people around at yung ating future ay clean pa, faultless. Blankong-blanko yung ating future. So, we can move on from our past sa kapangyarihan ng Panginoon so He can lead us into that beautiful future that He is preparing for you. Amen, amen. So, makikita natin, kahit ano man ang sitwasyon natin ngayon, kahit nga pakiramdam natin ay tayo masyado nang nadubog, mayroong pag-asa sa pamamagitan ng biyaya ni Jesus. Lumapit lang tayo sa Kanya. O kaya naman ay lumapit tayo sa mga tao na pwedeng makatulong sa atin na mailapit tayo sa kapalapit kay Jesus. Now, let's hear naman ang ilang mga insights ng mga kabataang atin na interview about sa topic natin today na premarital sex. So, mga kabataan, what do you think? For me po, my opinion on youth going through premarital sex po. Personally po, nalulungkot po kasi they find happiness, I guess pleasure, satisfaction, and maybe they find an escape for something that they want to experience. Especially, nalulungkot po, hindi lang po yun. Kumbaga, I want for a change also. I want for a change na kung saan youth should not follow this kind of pattern, especially premarital sex, because it is first, they are still youth and they don't know the right timing for that, and especially it is against the beliefs, especially it is says in the Bible. Dapat hindi siya nino-normalize kasi nagko-cause din yun ng parang depression after the relationship kung hindi naman nag-work out. And as a youth, parang hindi siya dapat talagang ginagawa as activity ng mga kabataan ngayon. Kasi isa din siya sa nakakabigay ng parang immorality sa generation ngayon. And yun, parang naisip ko lang din na dapat nagiging aware ang mga bata na hindi dapat yun nino-normalize at hindi din dapat nag-a-approve yung society about dun sa premarital sex.
Salamat po sa ating mga kabataan na nagpa-interview at nag-share about what do they think sa ating topic ngayon. So, Jazel and Enan, ano masasabi niyo sa shinare ng ating mga kabataan? Nakakatuwa naman na meron pa palang marami pang mga youth actually, hindi lang konti, marami pang youth ang nakakaunawa nung tamang context ng sex in the context of marriage, at nalulungkot din naman dun sa sa current happenings ngayon in our modern world, yung mga kinakaharap natin mga issues na common siya. So the future is bright para sa mga ganitong kabataan na nakakaisip nitong mga bagay na ito. Yeah, that's true. And actually, I have fears for the next generation. Parang if these things would really be normalized nga, parang nakakatakot for the next generation to swim in this kind of society. Pero hindi pa huli ang lahat. I believe hindi pa huli ang lahat. Kung meron pa ilan-ilan who are actually educated about it and who knows na hindi to dapat ginagawa within or outside the marriage, then ibig sabihin, pwede pa tayong mag-continue on in educating people on what is right, on the right principles on this. In conclusion for me, Wilmer, I think isang appeal sa mga kabataan natin or sa mga nagko-contemplate, mga nasa relationship at nasa ganitong context, premarital sex is not what you need. Akala mo yung gratification ng sexual desires is what you need. What you really need is connectedness. What you really need is connectedness. Unang-una sa Panginoon, makakonect ka sa Panginoon kasi you are created in God's image at gusto niya na mapalapit sa'yo bilang kanyang nilalang. Pangalawa, you want to be connected to people kasi we are social beings. And there are many ways actually that we can connect with people in appropriate and morally acceptable and ethical ways. Napakaraming pamamaraan din naman para magkaroon ng magandang interactions and connections para sa mga tao. So kailangan lang natin itong explore. Maraming tao din na willing tumulong, especially if you are in a church. Merong mga mas nakakaalam, mga elders o mga peers na merong godly influence na pwedeng lapitan. So, connect with them. And hopefully, I pray na no matter how difficult it is, no matter how challenging, you will have the courage and the fortitude mula sa Panginoon to stand for what is right and do what is right. Amen. So, yan. So, sa ating mga na-discuss, napakaraming mga bagay na tatutunan natin. At sa ating panahon ngayon, maraming pananaw ang umiiral tungkol sa usaping ito ng premarital sex mula sa mga religious opinion hanggang sa mga modernong pananaw na tumututok sa issue ng consent o responsibility at saka health. Maaaring magkakaiba ang mga pananaw at opinion sa bawat tao sa kanilang pagdidesisyon, pero lagi nating isipin na ang bawat kaloob ng Diyos, kabilang ang intimacy, ay may tamang function at may tamang panahon na kung gagamitin natin sa tamang paraan ay hindi lamang magliligtas sa atin mula sa maraming pains at heartaches, kundi magbibigay din sa atin ng optimum na experience of joy and fulfillment. Bago po tayo magtapos, tayo po ay sumandaling manalangin. Wait, Ma'am Jazel. Sige, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa gift of sex and sa blessing na ito na binigay niyo po sa humanity. And thank you also, Lord, na you want us to experience the unity of the Godhead through this. And also, the experience of procreation, especially para sa mga mothers, Panginoon, you make them co-creator with you. And indeed, dear Father, mas nakikilala namin kayo even in this kind of gift in our lives. So, I pray, dear Lord, na ang lahat po na aming tagapanood, tagapakinig, ay patuloy niyong gabayan at patuloy na bigyan ng karunungan, that they would realize how this sacred gift you've given is actually something na malaking blessing if done right. Kaya patuloy po na bigyan kami ng na espiritu na laging magtuturo sa amin ng mga tamang pagdesisyon sa buhay. At nawa mag-glorify po namin kayo sa lahat po ng ayong mga ginagawa sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan, salamat po Enan and Jazel sa pagsama sa atin ngayon, sa ating naging discussion. So, meron po ba kayong nais huling sabihin sa ating po mga viewers ngayon bago tayo magtapos? So last words is that
God loves us so much na He allowed us to experience this. Lalo na kung kinasal kayo or you're in a marriage. I hope and pray na maging malaking blessing yon sa inyo as you, experience sex within marriage. Again, my parting words is, God be with you sa lahat ng inyong pagdidesisyon. Even if you've made mistakes in the past, willing na willing ang Panginoon na ikaw ay tanggapin. At kung ikaw din naman ay nag-decide na wag gawin ito, gawin ang tama, God will also strengthen you. Papatibayin ka ng Panginoon, patuloy lang lumapit sa Kanya. Yan. So, patuloy po na si Jazel at si Enan ay makakasama natin sa mga susunod pa ng mga episodes natin ng pagtalakay tungkol sa pagpapamilya. Kaya samahan po ninyo kami ulit next week sa ating na naman pong pag-uusap tungkol sa usapong pag-aasawa. Same time, same channel, dito pa din po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang kabataan. Desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.